Nagumpisa ang eksena sa isang matandang babae na mag-isang umiinom ng alak at nagluluksa ito sa kanyang kalungkutan dahil sa kawalan ng lalaki sa kanilang nayon sa harapan ng estatwang kahoy. Pagkatapos, itinapon nito ang kanyang sapatos sa poste ng totem kaya natanggal ang isang kahoy na bahagi ng rebulto na tila isang ilong na gawa sa kahoy. Sinubukan ng matanda na pulutin ito, ngunit biglang may milagrong nangyari. Lumagundong ang kulog, lumitaw ang usok at lumabas ang mga kalalakihan sa kanyang harapan upang siya ay diligan at bigyan ng kasiyahan. Ito ang kwento ng isang pinuno sa kanyang alipin. Ang kaparehong ilong na kahoy ay nakapatong sa lamesa. Nagtanong ang kanyang alipin tungkol sa ilong na kahoy. Ngunit biglang nakaramdam ito ng matinding pananakit ng tiyan. Hinimas ng pinuno ang ilong na kahoy at nagtanong kung para saan iyon. May kakaibang pangyayari matapos ng insidente at nagsisigaw ang dalawa at itinapon ang ilong na kahoy sa labas ng bahay sa kalsada. Isang monk naman ang pumapasok sa nayon at natagpuan nito ang itinapong ilong na kahoy sa daan. Ngunit bago pa nito makuha, kinuha ito ng isang babae at nag-isip kung para saan iyon. Dumagundong muli ang kulog at lumitaw ang mga grupo ng kalalakihan mula sa usok. Hinubad ng mga lalaki ang kanilang saplot at sinimulang manyakin ang lahat, kasama na ang mga lalaki, babae, bata, maging hayop at ibon. Naging salot sa nayon ang ilong na kahoy at nagsimula silang mag-isip ng paraan kung papaano mawala ito. Tumulong naman ang matandang monk, ngunit hindi masira ang ilong na kahoy, kaya ipinasok ito sa bote ng alak at ibinaon ito sa ilalim ng estatwang totem. Sa sumunod na eksena, sa isang maliit na nayon, malapit sa mga bundok. Ang lugar na ito ay kakaiba sa lahat ng bahagi ng mundo dahil ang mga babae ang dominante kaysa sa lalaki. Sa isang malapit na bar, maraming umiinom na mga tulisan. Tumanggi silang bayaran ang halaga ng kanilang nainom at binabastos ang mga babae sa bar. Naiinis ang may-ari ng bar sa mga tulisan na humantong sa hindi na pagbibigay muli ng kanilang inumin. Tinuro ng isang tulisan ang isang lalaking nakaupo sa kabilang lamesa. Tumayo ito at lumapit upang ipakita ang kanyang lakas sa pamamagitan ng pagdurog sa tasa. Ngunit nabigo itong takutin ang lalaki. Siya si Bayon, ang pinakamalakas na lalaki sa kanilang nayon. Sinuntok siya ng tulisan upang magalit, kaya nakipag-away ito sa kanila at pinalayas ang mga ito sa nayon. Humanga ang mga kababaihan kay Bayon dahil sa pagiging malakas at matapang nito. Nagsimula silang magmarites tungkol sa malaking manoy ni Bayon na sinasabing kasing haba ng kanyang malaking ilong. Naging masaya si Bayon nang marinig ang usap-usapan sa kanya, ngunit kumontra ang matandang babae at sinabing hindi ito tinitigasan. Sinasabi nito na si Bayon ay walang pagkalalaki. Upang patunayan ng matanda ang kanyang sinasabi, nagkwento ito. Isang gabi, nagtitinda si Bayon ng rice cake. Pagkatapos, nakakita ito ng nakahubong babae na naliligo. Tinawag at inakit siya ng babae at nalaman nito ang tungkol sa kanyang mahinang pagkalalaki. Sinabi ng matanda na ang manoy ni Bayon ay mas payat pa sa isang patpat. Matapos marinig ang buong kwento, lahat ay tumawa at pinagtawanan ang kanyang manoy. Naging katatawanan ng mga kababaihan si Bayon sa buong nayon at isang kahihiyan iyon para sa kanya. Sa sumunod na eksena, ang kapatid ni Bayon na si Gangmok ay nanggaling sa kagubatan at may dalang mga kahoy. Naisip nitong maligo sa ilog ng nakahubo. Sinilipan ito ng mga kababaihan at nakita nila ang kanyang manoy na nagpapalaway sa mga babae. Nagulat ang mga babae sa laki ng manoy nito at ikinumpara ito sa manoy ni Bayon. Narinig lahat ni Bayon ang kanilang pinag-uusapan at umalis.
Nagpunta si Bayon upang umihi. Isang lalaking bulag ang sumabay umihi at kasinlakas ng bomba ng tubig ang pag-ihi nito. Nalaman ng bulag na ang kanyang kasabay sa pag-ihi ay si Bayon dahil sa tunog ng pag-ihi nito, kaya sumama ang loob ng lalaki. Kinagabihan, isang nanlulumong Bayon ang nagpunta sa bar upang uminom. Sinubukan siyang asarin ng isang lalaki sa pamamagitan ng pagpindot sa kanyang manoy gamit ang paa. Nagalit ng sobra si Bayon, kaya binugbog niya ito at sinubukang sirain ang bar. Ngunit biglang dumating ang kanyang kapatid. Humingi ito ng paumanhin at binitbit si Bayon. Mahal ni Gangmok ang kanyang kapatid higit kanino man. Habang sila ay patawid sa maliit na tulay, nakita nila ang isang babae na nagngangalang Kim sa kabilang panig ng ilog. Nagsimula itong magsayaw na animoy baliw sa kanilang harapan. Nagulat ang magkapatid nang makita ito kaya nahulog sila sa ilog. Nabasa sila kaya nagsika sila ng apoy upang magpatuyo. Binigyan naman ni Gangmok si Bayong ng pagong at apdo ng oso para maayos ang kanyang problema, ngunit tinanggihan niya ito. Naalala ni Gangmok kung paano niya nasira ang pagkalalaki ni Bayon. Minsan nang sila ay nagtitinda ng malagkit sa pagdiriwang ng kanilang nayon, aksidente nitong nasunog ang harapan ng manoy ng kanyang kapatid. Dahil sa pagkakataranta, sinubukan ni Gangmok patayin ang apoy sa pamamagitan ng pag-apak sa apoy. Matapos ng insidente, hindi na kayang tigasan ang manoy ni Bayon. Makalipas ang ilang araw, sumama si Bayon sa mga kalalakihan upang hugasan ang mga gulay. Pinag-uusapan ng mga lalaki si Kim na bagong lipat sa kubo. Naliligo si Kim sa ilog tuwing gabi, kaya nagpunta silang lahat sa ilog. Nang mapansin nilang sumama si Bayon, lahat sila ay nagtawanan. Nakita nila ang walang saplot na si Kim na lumalangoy sa tubig. Kinuha nito ang kanyang damit at sapatos, ngunit isa sa sapatos nito ay nahulog sa tubig. Upang mapabilib ang dalaga, sinubukan nilang kunin ang nahulog na sapatos, ngunit sa huli, nakuha din ni Kim ito. Kasunod nito, makikita natin ang matandang monk at isang bata na nahulog sa bitag sa kagubatan. Kinaumagahan, lumabas si Kim sa kanyang kubo at iniunat ang kanyang katawan. Nakita nito ang isang kahon na puno ng pagkain. Inilagay iyon ni Bayon malapit sa kanyang kubo at nalaman ni Kim na si Bayon ang naglalagay ng pagkain doon. Naligo si Kim sa ilog at binubusohan ito ng mga kalalakihan mula sa nayon. Nahuli ito ng kani-kanilang mga asawa at pinagtulungan nilang bugbugin si Kim. Samantala, si Gangmok na kasalukuyang nangangahoy sa kagubatan ang nakapansin sa pang-aapi ng mga babae kay Kim, kaya iniligtas niya ito. Binigyan siya ng dalaga ng bulaklak bilang pasasalamat. Nagpasya si Gangmok na pakasalan si Kim sa loob ng 5 araw at inutusan si Bayon na asikasuhin ang lahat ng paghahanda sa kasal. Nakita nito si Kim sa kanilang bahay kaya nagalit ito at umalis. Ang malungkot na binata ay umupo sa tabing ilog at iniisip si Kim. Ngunit biglang napukaw na kanyang pansin ang boses na kanyang narinig na humihingi ng tulong. Natagpuan niya ang matandang monk at ang bata na nasilo ng lambat kaya iniligtas niya ang mga ito. Utang ngayon ng matandang monk ang kanyang buhay kay Bayon. Bilang kapalit, itinuro nito sa binata ang paraan upang magamot ang kanyang manoy. Sinabi nito ang tungkol sa estatwang totem at ilong na kahoy. Ibinigay ng matanda ang direksyon kung saan matatagpuan ang mga ito. Pinayuhan din niya si Bayon na inumin ang alak mula sa bote kung saan nakalagay ang ilong na kahoy at iyon ang makakagamot sa kanyang lupaypay na manoy. Ngunit may mga kondisyon ang matanda. Una, hindi siya maaaring makipagtalik sa loob ng 15 araw. At kung hindi, mawawalan ito ng bisa. Pangalawa, hindi siya maaaring uminom ng higit sa 1 higop ng alak.
At kung gagawin niya ito, ang buong nayon ay magdurusa sa kahirapan. Ngunit nakaalis na si Bayon bago pa man marinig ang mga babala. Ininom lahat ni Bayon ng alak at nakatulog ito. Bilang resulta, natamo ni Bayon ang makapangyarihang Manoy. Nagsimula ng maakit ang lahat kay Bayon. Samantala, dumating ang mga sundalo sa nayon at kumuha ng isang lalaki sa bawat pamilya upang ipadala sa gyera. Tanging si Bayon na lamang ang natirang lalaki sa nayon dahil nakatulog ito sa kagubatan. Ang kanyang kapatid na si Gangmok ang pumunta sa digmaan kapalit niya. Nang makauwi si Bayon sa kanyang bahay, binigyan siya ni Kim ng bigas. Nagluto ito ng pagkain at binigyan din si Kim. Pagkatapos, nakita nito ang hipag na natutulog sa nakakalibog na posisyon. Hindi mapigilan ni Bayon ang kanyang sarili, kaya sinubukan nitong hipuin si Kim. Ngunit umalis agad ito dahil sa takot nang makita niyang tinigasan ang kanyang Manoy. Ang alak ay nagpalakas sa kanya. Kaya na nitong magsibak ng kahoy magdamag ng walang kapaguran at inumin ang tubig sa ilog hanggang maubos ito. Ang lalaking bulag na nakita natin noon ay nakaamoy ng nasusunog habang umiihis sa bundok. Ang royal family na naglalakbay ay natrap din sa sunog. Tumayo naman si Bayon upang umihis sa bundok. Naramdaman ng lalaking bulag ang pagkakakilanlan nito. Ngunit nang umihis si Bayon, nagulat ang lalaking bulag. Dahil sa lakas ng pag-ihi ni Bayon, napatay nito ang sunog mula sa kanyang ihi. May kakayahan din ang kanyang ihi na pigilan ng waterfalls. Sirain ang kabundukan at ang tilamsik ng kanyang ihi ay kayang paabutin sa araw na nagre-resulta ng kadiliman sa mundo. Samantala, ang prinsesa at ang babae sa bar ay nakita si Bayon. Napansin nitong ang patpati na Manoy nito ay naging makapangyarihan na. Nagsimulang kumalat ang tsismis sa buong nayon. Lahat ay nagtatanong sa babae sa bar ang tungkol sa nakita nitong Manoy ni Bayon. Ayon sa kanya, kasinlaki ng ulo ng isda ang ulo ng Manoy nito at lahat ay nagulat. Kinagabihan, isang grupo ng kababaihan ang sumisilip kay Bayon habang ito ay naglalaro ng bola gamit ang kanyang Manoy. Sa wakas, nakita nila ang tunay na laki ng kaligayahan ni Bayon. Nagkantahan at nagsayaw ang mga kababaihan. Naging malakas si Bayon at naramdaman ng taga-nayon ang kanyang makapangyarihang Manoy. Kinabukasan, habang nagtitinda ng malagkit si Bayon, lahat ng mga kababaihan ay sinubukang akitin ito. Inaalok nila ang kanilang mga sarili, ngunit hindi sila pinapansin ni Bayon. May mga babae na pinag-aagawan ang lalaki, ngunit nakakatakas ito. Nagsimula ng matigang ng mga kababaihan dahil lahat ng lalaki ay sumabak sa labanan at binaliwala naman sila ni Bayon. Pinlano ng babae sa bar akitin ng lalaki kinagabihan. Pinasukan niya ito sa kanyang bahay at sinubukang harutin ito. May dala din itong isang banga ng alak upang lasingin si Bayon. Nang uminom na ng alak si Bayon, nagsimula na itong akitin ng babae. Tumanggi si Bayon sa umpisa, ngunit napatingin siya sa buwan at nakaranas ng kalibugan. Naging mabangis si Bayon kaya iniyot niya ang babae. Nalaman ito ng lahat ng kababaihan sa nayon at nagsipilahan sila at naging agresibo. Lumipat ang eksena sa palasyo kung saan ikinikwento ng prinsesa ang nakita nitong ari ni Bayon sa ministro, ngunit hindi ito naniniwala. Nagpasya itong ipatawag si Bayon at kumuha sila ng pinakamalakas na lalaki sa kanilang palasyo upang makipaglaban kay Bayon. Nangako sila dito na pakakawalan ang kanyang kapatid mula sa tungkulin nito bilang sundalo kapag nanalo si Bayon. Sa tulong ng prinsesa, nanalo sa laban ang may kapangyarihang Manoy. Isang pagdiriwang ang idinaos para kay Bayon, ngunit sa kasamaang palad, hindi mahanap ang kanyang kapatid sa gitna ng digmaan at naisip nilang ito ay namatay na.
Umuwi si Bayon at hindi kumain ng ilang araw. Ang tagtuyot ay nagsimulang tumama sa nayon. Samantala, nilalagnat si Kim, kaya dinala siya ni Bayon sa manggagamot. Pinayuhan siya ng manggagamot na ipaiyot si Kim sa lalaking may malakas na libido. Si Bayon lamang ang natitirang lalaki sa village. Ayaw nitong iyutin ang kanyang hipag, ngunit sa huli, iniyot din niya ito upang gumaling. Samantala, pinayuhan ng matandang monk ang mga taga-nayon na mag-alay ng isang tao na may kapangyarihan at makipagtalik sa isang oso upang mapuksa ang tagtuyot. Sa kabilang banda, ang mga kababaihan na iniyot ni Bayon ay nagsipagbuntisan. Kasama na dito ang kanyang hipag na si Kim. Umuwi naman ang kapatid ni Bayon na putulang isang hita. Nakokonsensya ito nang makita ang kanyang kuya. Sinabi ng manggagamot kay Bayon na kung magpapatuloy ang tagtuyot ay mamamatay si Kim at ang bata sa sinapupunan nito. Kaya nagdesisyon si Bayon na ialay ang kanyang sarili. Nagumpisa ang seremonya at nagumpisang magsisigaw ito nang makita ang oso. Inisip ng lahat na namatay na si Bayon, ngunit hindi pa rin dumating ang ulan at hindi na kailanman darating. Ang pagkamatay ni Bayon ay napunta lamang sa walang kabuluhan. Tumibok ang puso ni Bayon nang makita nito ang buwan at iniyot nito ang oso. Nang oras ding iyon, biglang pumatak ang ulan at naging masaya ang lahat. Ilang taon ang lumipas. Nakabalik na sa normal na pamumuhay ang mga taga-nayon. Sa araw ng anibersaryo ng kamatayan ni Bayon, ang kanyang mga anak ay nagbigay pugay sa kanilang ama. Lumipat ang eksena sa isang bangka kung saan pinag-uusapan ng mga kababaihan si Bayon sa pagkakaroon nito na makapangyarihang manoy. Napalingon ang bangkero at ito ay walang iba kundi si Bayon na buhay na buhay. Maraming salamat sa panonood mga ka-Netflix. Huwag kakalimutang mag-subscribe sa aking munting channel. Pa-like at comment na din.